pagpahingahin sila. Dapat may pahinga. Ang sabi sa Ephesians 5 verse 2, mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Everyone must be given space and time to rest. Hindi na ito kailangang pag-usapan o pagbotohan pa. Kung kayo'y nangangailangan ng break at pagpapahinga sa gitna ng inyong paglilingkod sa Panginoon, hindi na kailangang humanap ng reason, excuse, at justification. Kung magpapaalam kayo sa inyong ministry heads at sasabihin ninyong magpapahinga muna kayo ng 2 months, you don't have to feel like a sinner. And you must not be treated like one. Pero kung magpapahinga ka, huwag mo naman sobrang habaan. Ang ibig sabihin ng pahinga ay yung habulin mo ang iyong hininga at pag nahabol mo na, get back to your ministry where you belong. At ganyan umibig ang Panginoon. Inaalala niya yung naglilingkod at lalong inaaruga. Hindi laging isinasacrifice, kundi pinoprotektahan din. That is the love of Jesus. Hindi dapat na yun lang maka-Diyos ang laging nagtitiis at naghihirap. Kaya nga pinagpahinga niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, teka, mag-retreat muna tayo para maka-refresh at makapagpahinga kayo. Lord, ang dami pong nagugutom. Sabi ng kanyang mga alagad siguro. Pero ang sabi ng Panginoon, pero gutom na rin kayo. Kayo na muna. Babalikan na lang natin sila. Ganyan ang pagmamalasakit ng Panginoon sa mga manggagawa. Hindi yung bulag at very inconsiderate na paglilingkod na namamatay na yung naglilingkod ay sige pa rin ang sige. Sino naman ang hindi mai-inlove kay Jesus?